شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا له الفداء إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العلي العظيم. Tayo'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ating nasaksihan ang pinakamagandang buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga a'mal, ang ating mga ibadat sa loob ng buwan ng Ramadan, insha'Allah. Mga kapatid, sa episode na ito ating pag-usapan ang tungkol sa tawakkul o pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin makakamtan yung pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng buo? May mga ilang mga aya na nabanggit patungkol sa tawakkul. Tayo babanggit ng ilang aya bilang isang panimula. Halimbawa sa Surah Furqan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. At magtiwala, وَتَوَكَّلْ, kanino? عَلَى الْحَيِّ. Hay ay isa to sa sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin ay laging nanatiling buhay. At itong sifat na to na hay ay parating karugtong niya, kasama niya yung kalimatut tauhid, ang la ilaha illallah. Minsan nauna yung hay, minsan naman nasa ulian yung hay. Halimbawa sa Ayatul Kursi, nababasa natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Magkasama yung kalimat tauhid, yung la ilaha illallah, at saka yung al-hayy. Minsan naman nauna yung hay at sumusunod yung kalimatut tauhid. Halimbawa sa Surah Al-Ghafir, ayah 65, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwal hayyu la ilaha illahu. So ibig sabihin, tayo ay magtiwala, magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala na laging nanatiling buhay, alladhi la yamut, na hindi namamatay. Wasabbih bihamdi, at siya inyong luwahatihin, inyong puriin. Wakafa bihi bidunubi ibadihi khabira, at siya ay sapat na bilang lubos na nakababatid ng mga kasalanan ng kaniyang mga alipin. Sa Surah Ali Imran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Kung kayo ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang sino man ang maaaring makagapi sa inyo. Walang sino man na pwedeng makatalo sa inyo. May isang riwaya mula sa Imam Bakir alayhi afdalus salati wassalam. Sinabi niya, Man tawakkala ala Allah, la yuglab. Kung sino man yung magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya matatalo. In yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kabaligtaran naman niya, wa in yakhdhulukum faman dhalladhi
yansurukum min ba'di. Kung sakali, kung kayo ay kanyang nararapat na pabayaan, ibig sabihin, hindi tayo tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, faman dalladhi yansurukum min ba'di. So, sino pa kayang bukod sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na maaaring makatulong sa inyo? Then, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. At sa Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga naniniwala. So pag tayo ay nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat yung buo yung paniniwala natin, yung pagtitiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, 100% dapat yung tawakkul natin ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Hindi yung kalahati ng tiwala natin ay sa ibang bagay, kaya sa sarili natin. Dapat ang buong pagtitiwala natin ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan itong tawakkul ay kasama niya yung taqwa. Halimbawa, tulad ng nabanggit sa Surah Talaq, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kung sino man yung may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa, mga kapatid, ayon sa Imam Sadiq alayhi afdalus salati wassalam, ay yuta'u fala yu'sa. Yung sumunod ka sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kang gumawa ng mga kasalanan. Fala yudkaru fala yunsa. Yung ala-alaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo siya kakalimutan. وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرْ. At parati tayong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong mga katangian na ito na sinabi natin ay yun ang mayroong takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Kung sino man yung may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, then يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ipagkakalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang solusyon upang siya ay makalabas sa lahat ng kagipitan, sa lahat ng mga problema. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. At kanyang ipagkakalob sa kanya ang biyaya na kung saan hindi niya inaasahan na darating. Maraming mga biyaya na minsan pinaghirapan natin, minsan din hindi natin inaasahan. So itong pinakamagandang biyaya hindi natin inaasahan dahil lubos yung kasayahan natin. Dahil unexpectedly dumating yung gusto natin, yung mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ayaw natin na makakuha ng gustuin nating bagay, pero may dumating na hindi natin inaasahan, binigay na lang sa atin yung pinakagustuin natin na isang bagay. Pagkatapos ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kung sino man yung magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ. Siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sapat na para sa kanya. Mawala ka ng pangangailangan dahil nagtawakkal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Innallaha balighu amrih. Katiyakan ipatutupad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kautusan. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakapagtakda na para sa lahat ng mga bagay. Ngayon, ano yung kaulugan ng tawakkul? Ayon sa wikang Arabo, ang salitang tawakkul ay nagmula sa wakala. Kung saan ang ibig sabihin nito, para madali nating maintindihan, ay tulad ng mga salita na wakil o kaya muwakkil. Minsan, pag ang tao ay wala siyang kakayaan na gampanan yung isang bagay, siya ay kumukuha ng ibang tao na pwedeng kumatawan sa mga bagay na hindi niya kayang gawin. Yun ang tinatag nating wakil. Halimbawa, kung hindi ka marunong magbanggit ng mga siga, yung statement para sa pagkasal,
So, hindi ka marunong paano yung mga dapat sabihin para maging tama yung isang kasal, nangailangan ka na makakuha ng isang wakil, isang alim na pwedeng kumatawan sa iyo para maiwasto yung isang kasal. Minsan din, dahil ikaw ay wala pa sa tamang edad, nasa minorya ka pa, narapat lamang na makakuha ka ng wakil para maiwasto yung isang kontrata, halimbawa. Bakit mo kailangan ng isang wakil? Dahil mayroong pagkukulang sa iyo. So, dahil may pagkukulang sa iyo, kailangan mo ng isang tao na mayroong kakayaan, mayroong lakas, na kaya nang gampanan yung bagay na dapat na matapos halimbawa ng mga kontrata. Minsan, ang tao, halimbawa kung tayo may kaso, nag-aanap tayo ng magaling na attorney. At minsan pa yung attorney na yun ay mahal yung binabayad natin. At parang tinatakbuhan tayo, tinatanggihan tayo. At ang dami pa ng kanyang mga demand, ang dami ng kanyang mga request. At nagpapahirap sa atin minsan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya sa atin na magtawakkul tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung titinang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin, kung pinakamagaling na attorney, walang bayad, siya pa yung magsasabi sa iyo na siyang magwawakil sa iyo. Handa ang Allah subhanahu wa ta'ala na tumulong. Pero bakit tinatanggihan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kayo ng kapatid, ang kahulugan ng tawakkul ay siya yung idharul ajz fil amr. Ito yung pagpapahayag natin, pagpapakita natin ng kakulangan natin sa isang bagay. Wal i'timadu ala ghairik. At ito yung pag tayo ay umaasa sa ibang tao. Yun ang ibig sabihin ng tawakkul. May isang riwaya mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kung saan tinanong siya ng Jibril alaihi salam patungkol sa tawakkul. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ilmu bi anna al-makhluqa la yadurru wa la yanfa'. Ang tawakkul ayon sa propeta ay malaman ng isang nilalang na wala siyang kakayang makapinsala o makapakinabang. Wala yu'ta, wala yamna. O kaya siya ay makapagbigay o kaya siya ay makatanggi. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ. Kaya kapag ang isang alipin ay katulad ng ganun, wala siyang inisip na mayroon siyang kakayaan, kaya niyang maminsala o kaya niyang makinabang. Alam niya sa sarili niya na wala siyang kakayahan. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ لَمْ يَعْمَلْ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ. Hindi siya gagawa ng bagay maliban lamang ito'y para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yarju, walam yakhaf siwallah. At wala siyang inaasahan, wala siyang kinakatakutan maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatma' fi ahadin siwallah. At hindi siya mag-aanap ng iba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada huwa tawakkul. At yun ang tinatawag na tawakkul ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itong tawakkul na ito mga kapatid, ito yung isa sa dapat nating bigyan ng pansin. Dahil ito yung doon natin mapuprove, doon natin masasabi na tayo ay mayroong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikukumpara natin yung sarili natin bilang isang nilalang sa Allah subhanahu wa ta'ala, doon papasok yung pagtitiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin sa sarili natin na tayo ay may kulang. At ang Allah subhanahu wa ta'ala
ang siya lamang makakatulong sa atin, ang siyang may lakas, siyang may kakayaan na gampanan yung mga bagay na hindi natin kaya. Mga kapatid, itong tawakkul ay isa to sa mga katangian ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang isang tao ay mayroong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang mu'min, dapat mayroon siyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga mu'min ay parati silang nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Kaya sa Allah lamang nararapat ipagkaloob ang buong pagtitiwala ng mga mu'minun, ang mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. At magtiwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay nga ba na kayo ay naniniwala. Minsan, ang tao ay masyadong self-confidence, hindi na kinakailangan yung tulong ng kanyang mga kasama. Dahil malaking masyado yung tiwala niya sa kanyang sarili. Bagkus ito ay mali. Kung ang pagtitiwala na to ay 100% ay sa sarili mo lang at wala ng iba. Halimbawa, hindi ka nakikipag-usap sa iba, hindi mo na kinukonsulta yung mga ibang tao. Ito ay hindi masasabi na tawakkul. Dahil ang tawakkul, sinabi nga natin, ay yung magtiwala tayo sa ibang tao. Kaya magtiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dun parang inisip natin na kaya natin ang lahat. Hindi na natin inisip ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalasan ito yung nangyayari sa may mga kakayahan. Yung mga mayayaman. Hindi na sila nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman sa hindi sila nagtitiwala, pero parang hindi nila ito ginagawang practical. Baga paniniwala lang nila pero hindi ito practical na ginagawa nila yung tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Isang guni sa kanila ang mga pangyayari. فَإِذَا عَزَمْتَ. Kapag ikaw ay nakapagpasya na, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Then magkagayon ay magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya yung mga nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, pag sinabi nating tawakkul ay hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong gagawin. Baga inaasan talaga natin ang Allah subhanahu wa ta'ala tapos wala na tayong gagawin. May isang riwaya mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kung saan may isang lalaki na nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kung itataliban niya yung isang kamilyo at tatawakkul na siya sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya iwan na lang yung kamilyo na hindi ito nakatali at magtawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i'aqilha wa tawakkal. I'aqilha wa tawakkal. Itali mo ito at magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtali mismo din sa hayop na yun ay dapat mayroon kang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nito, dapat mayroon tayong gampanan, mayroon tayong pagsisikap, mayroon tayong dapat gawin. Pag hindi na natin kaya, doon na tayo magtawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan mali yung paggamit natin ng tawakkul. Tulad ng isang riwaya mula sa propeta, Imam Ali alayhi afdalus salati wassalam, kung saan isang araw, dinaanan niya yung mga isang grupo kung saan sila ay nandun sa sulok ng isang masjid. Tapos tinanong sila ng Imam Ali alayhi salam, Man antum? Sino kayo? Sinabi ng Imam Ali. Sinabi nila, Qalu nahnul mutawakkilun. Kami ay nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagtitrabaho para sa kanilang buhay.
Inasa na nila sila ay magtiwala lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Imam Ali alayhi salam? Qala alayhi salam, la bala antum mutaakkila. Hindi kayo sabi ng mga mutawakkilun, bagkus kayo ay mutaakkila. Mutaakkila yung may pasan, yung may burden sa kanyang sarili. Hindi to may tuturing na tawakkul yung wala kang gagawin, wala kang effort. Tapos sabihin mo ikaw yung nagtatawakkul. Ang tawakkul mga kapatid ay gampanan mo yung responsibilidad mo, kung saan yung makakayanan mo. Then kung wala ka ng kaya, sinabi natin pag ang tawakkul ay yung wala ka ng kakayahan, saka mo ipakatawan sa ibang tao yung hindi mo kaya. Doon ka magtawakkul sa bagay na wala kang kakayahan. Ngayon, paano maging totoo ang tawakkul natin sa Allah subhanahu wa ta'ala? Magiging totoo lamang ang ating tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ay mayroong tunay na tauhid. Mayroon tayong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng nabanggit sa surah Taubah, aya 129, kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. Kaya kung sila ay magsitalikod, in-address niyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul, sabihin mo sa kanila, hasbiyallahu la ilaha illahu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na para sa akin. Walang ibang Diyos na dapat sambain maliban lamang sa Kanya. Katapos, alayhi tawakkaltu. Sa Kanya ako ay nagtitiwala, wa huwa rabbul arshil adim. At siya ang Panginoon ng dakilang trono. So, ibig sabihin, dapat magkaroon tayo ng tauhid. Doon na papasok yung tunay na tawakkul natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan itong tawakkul, pag nabasa natin to sa mga hadis, ay kasama na yung alimbawa ng mga tafwid, yung rida, yung taslim, at yung thiqa. Kung gusto natin malaman yung pagkakaiba ng mga konsepto na to, mari nating isang guni, mari nating tingnan yung libro ni Imam Khomeini, yung 40 hadith, yung 40 haditha, yung pang 13 na hadith dunya, ipinaliwanag kung ano yung pagkakaiba ng mga degree, yung antas ng mga bagay na to. Ang tawakkul ay tulad ng isang dua na mayroon tayong makukuha. Halimbawa, sinabi nila, yung dua ay isang ibada. Ang tawakkul din ay isang ibada kung saan mayroon tayong dapat makamtan. Halimbawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya siya ay gani, siya ay mayaman. Ngayon bilang isang tao, bilang isang fakir, kailangan natin ng isang kayamanan. Kayamanan na hindi lang pangmundo, kundi para sa akhira natin. Minsan tayong bilang isang tao, kailangan din natin ng isang karangalan. At yun ang hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. O kayong mga tao, kayo ay may pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Samantala ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang yung mayaman, mawala siyang pangangailangan sa inyo at kapuri-puri. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Fatir, Man kana yuridu al-'izza, falillahi al-'izzatu jami'a. Kung sino man ang nag-aangad ng karangalan, yung izza, ito'y nararapat lamang na hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Falillahi al-'izzatu jami'a. Sapagkat nasa pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng karangalan. May isang riwaya mula sa Imam Ja'far alayhi afdalus salati wassalam.
kung saan sinabi niya, innal ghina wal izza yajulan. Katotoanan itong kayamanan at itong karangalan ay gumagala sila. Khub fa idza dafira bi mawdi'it tawakkul aw ta'a. Fa idza dafira bi mawdi'it tawakkul aw ta'a. At kapag itong bagay na to, itong ghina at saka izza, ay nakarating sa isang lugar na kung saan mayroong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mananatili doon. Kung tayong bilang isang tao ay mayroong paniniwala, mayroong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong yaman at karangalan ay mananatili sa atin. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba ay yakuna aqwan nas, kung sino man yung gusto niya na siya yung pinakamalakas sa tao, falyatawakkal ala Allah ta'ala. Dapat magtiwala siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Imam Ali alayhi afdalus salati wassalam, man tawakkala ala Allah, dhallat lahu as-sa'ab. Kung sino man yung magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga paghihirap ay magiging madali para sa kanya. Watasahhalat alayhi al-asbab, at ang lahat ng kabuayan ay pinagaan para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Imam Jawad alayhi afdalus salati wassalam, as-thiqatu billah thamanun likulli ghalin wa sullamun ila kulli a'lin. Ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay alaga para sa bawat mamamahaling bagay. At wasullamun ila kulli a'lin. At ito'y isang agdan sa lahat ng matataas na mga bagay. Naway isama tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway gawin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinanggagalingan ng kanyang biyaya, at ito'y ating ipalaganap sa ating mga kasamahan, itong mga biyaya na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-ayuno, ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa buwan ng Ramadan. Dahil dito sa buwan ng Ramadan, sobrang laki ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya hingin natin, lalo na sa Laylatul Qadr, yung magkaroon tayo ng tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 100% sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. شهر رمضان الذي